Hello po guys. Good day to us all po ulit and God bless us all and to God be the glory. May nabasa po ulit akong quotation dito sa sa mga notes ko 1 year ago, more than 1 year ago. Sabi po ni Jim Carrey, aminin daw po nating lahat ng bawat isa sa atin na talagang nung nakapako ang ating Panginoong Hesus, nakakalimutan ng humanity kung ano yung ginagawa ng ating Panginoong Hesus, bakit siya nakapako. Wag daw po nating i-deny na kaya napunta doon ng ating Panginoong Hesus ay dahil sa katigasan ng puso natin, dahil sa pagiging selfish natin, dahil sa pagmamatigas natin sa mga kasalanang pinaggagawa natin way back, generation by generation. Tapos kapag ka daw po nauntog tayo, mararamdaman natin na yung grace ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, ng ating Creator, ay pagbibigay ng forgiveness, pagbibigay ng direksyon para lakaran na natin yung daang mabuti, yung daang punong-puno ng pag-ibig, yung daang punong-puno ng pagpapatawad. Kasi kapag ka nga po tayo nanaig sa atin yung kasamaan, yung kasalanan, yung kabaluktutan ng kalaban ng ating Creator, ay magpapatuloy-tuloy tayong imak ng imak ang katuwiran at mga aral na galing talaga sa motivation ng ating Creator. Kasi ang lumalason po sa ating lahat yung pagmamatigas ng puso natin na pinananatili nating nakakapangyari yung masama kaysa sa mabuti. So, ang ganda po nung sinabi ni Jim Carrey, kasi ito po ay nangyari to 1 year o 2 years ago, panahon din po ng ng Kwaresma, panahon din po ng pagninilay ng mga Kristiyano. Kasi nga po nung naglalakbay po ng ating Panginoong Hesus, di po ba lahat ng tao nagsasaya, sinasalubong siya. Tapos nung nawala siya, umiyak yung kanyang mga apostol na namatay siya ng ilang panahon. Tapos nabuhay po ulit siya. Kasi paulit-ulit niya po talagang tinutubos ang kasalanan ng humanity. Paulit-ulit siyang bumababa dito, nagbibigay ng giya, ng angkla para tayo matuwid ng matuwid. Pero sabi nga din po ng ating matuwid na mangangaral ng huling generation natin, pati po ng mga pari na mga matutuwid na nagtatawid din po, mga pastor na nagtatawid ng mga motivation na nasa banal na kasulatan, nasa banal na love letter ng ating Creator. Wag nating ulit-ulitin yung ating transgression, yung sins, yung paglabag natin sa katuwiran ng ating Panginoon. Kasi ang pagpapaliwanag kung naintindihan ko dun sa matuwid na mangangaral, kapag patuloy-tuloy tayong nagkakasala, nagkakamali, lumalabag, paulit-ulit nating ipinapako sa krus ang ating Lord Jesus. Ibig sabihin, hindi natin pinapahalagahan yung dugo niya, yung banal na dugo niya, yung banal na parang ritual, na parang banal na pagkakasunod-sunod kung paano sa pinako, paano sa minak, paano sa tinusok-tusok. Yung kasalanan na ginagawa natin, paulit-ulit natin ginagawang pinapalo ang ating Panginoong Hesus na hindi natin pinapahalagahan yung mga ipinakita niya sa ating pagtubos. Ibig sabihin, nawawala ng value, nawawala ng saysay. Wag daw po natin gagawin yun, guys. Yun ang sabi yun ang essence na ipinatutungkol ni Jim Carrey dito sa isang video ginawa niya na kinakausap niya yung mga, sa isang congregation, kinakausap niya yung mga Christians na kaharap niya. Kasi para po siyang nagbigay ng parang nagpatotoo siya sa nangyari din sa buhay niya. Kasi parang medyo lumihis din po siya once upon a time on his life. Parang naligaw din po siya, tapos nauntog siya. Parang ganoon ang pagkakaintindi ko dito sa content na ginawa niya sa isang platform. Parang dito din po sa platform na to. So parang nagpapatotoo po siya na kapag talagang tayo nagpapakabuyo sa kasamaan, sa kasalanan na hibo ng kasamaan ni Satanas,
naliligaw talaga tayo, nawawala tayo sa giya papunta sa trajectory ng ating Creator. So, wag po natin pananatilihin yun, guys. Kasi paulit-ulit po natin pinapako ang ating Panginoon. Paulit-ulit po natin winawalang kabuluhan, walang saysay ang ginawa niyang pagtubos. Yun po ang nangyayari sa isang tao kapag patuloy-tuloy siyang gumagawa ng kalikuan. Para siyang isang aso, para siyang isang baboy na isinuka niya tapos kinain niya ulit, naligo siya tapos lumusog ulit siya sa putik. Huwag po natin gagawin yun, guys, kasi ayaw po ng Panginoon. Sabi nga po nung isang matuwid na mangangaral, magkakaroon ka ng panata, magkakaroon ka ng gagawin mong motivation sa sarili mo na okay lang akong gumawa ng kasalanan kasi bata pa naman ako eh. Tapos pagka medyo may edad na ako, saka ako magpapakatuwid, saka ako magpapakabuti. Pagsasamantala po yun sa kabutihan ng ating Creator. Kasi sabi nga po, once na tumimo na, once na nag-sink in na sa pagkatao mo yung salita, yung banal na salita ng ating Panginoon na lumilinis sa ating pagkatao, sa inside and out ng ating pagkatao, ano ka na, mauntog ka na, magbago ka na, magbalik loob ka na. Wag mong samantalahin ang kabutihan ng ating Creator. Kasi sabi nga po don't get burned twice or more than twice by the same flame, by the same mistake. Learn your lessons. Sabi po nung isang quotation na basa ko sa isang content, sa isang platform. Kasi nga po, pagsasamantala po yun parang napakasalbahe mo. Kasi alam mo ang tinubos na ng Panginoon ang kasalanan ng humanity generation by generation. Parang pinangahawakan mo, naligtas ka na kahit gumawa ng paulit-ulit na kasalanan, ay mahal na mahal ka pa rin ng Diyos, ililigtas ka pa rin niya sa dulo. Mali po yun, guys. Maling-mali pong pananaw sa buhay yung ganon. Kasi sabi nga po, kapag ikaw inauntog na, magbago ka na, bumangon ka na sa kinalagpakan mo, bumangon ka na, magbalik loob ka na, magdire-diretso ka na ng lakad. Trajectoryin mo na yung papunta talaga sa motivation ng ating Creator. Kasi nakakatakot po yung sa dulo. Nakakatakot po yung sa dulong magiging final mong decision. Kasi, ibig sabihin, malilit ka na. Magagahol ka sa oras. Kasi hindi mo nga alam kung magiging mahaba ang buhay mo paano yun? Kung halimbawa, ginawa mong motivation na, sige, gagawin ko na gagawin tong kasalanan ko dahil para maging masaya ako, susundin ko na susundin tong katawan ko. Basta sa dulo, magbabago ako, magsisisi ako. Paano sa pagsasalita mong yun, bigla ka nang namatay, nandun ka sa gitna ng kasalanan. Ginawalan ka na ng pagkakataon. Binaliwala mo yung buhay na pinangahawakan mo. Kasi fragile po ang buhay, guys. Napaka-fragile po, napaka-igsi na lang po ng lifespan na binibigay ng ating Creator sa panahon natin ngayon. Dahil nandun na po tayo sa last generation. Pati po yung 1,000 years, last generation na yun. Kapag ka po tayo naging chosen, napili tayo ng ating Lord Jesus sa paghahari niya ng 1,000 years dito at dun sa itaas, napakaganda pong mapili tayo kasi kasama po tayo sa magiging warrior. Kasama po tayo sa makakatikim talaga ng maraming kakaibang pamamalakad ng ating Panginoon. Kaabang-abang po yan, guys. Although napakarami pa pong mangyayari talaga kasi bago naman po mangyari yung 1,000 years, marami pa pong haharapin ng sanlibutan tong kinalalagyan natin ngayong pangkasalukuyan Although nakakakaba po, nakakatakot po yung mga mangyayari sa mga susunod na araw, pangkapitan po natin ang salita ng ating Panginoon. Kumapit po tayo sa Kanya, sa motivation niya, para mapasama tayo sa machuchosin. Malapit na po yan, guys. Sa napakarami pong nakikita natin pangyayari sa bawat bansa, sa buong mundong nangyayari ngayon kailangan po maging prepared na tayo kahit papano, guys. Na any moment po talaga may kakaibang mangyayari. Dadating na po, mangyayari na po yung harpacho. Sundan niyo pa po, guys. Sana po may maliit akong naitatawid na booster para sa bawat isa sa atin. To God be the glory po. God bless us all po, and always be steadfast in your faith to our Creator. Ipakita po natin ang pagmamahal natin sa mag-ama sa pamamagitan ng pagtalima natin, ang pagtupad natin sa kanilang mga kautusan. Amen. Na sa dulong-dulo po ay tayo pa rin ang makikinabang dahil meron tayong reward kapag nagpatuloy tayong mabuti. Thank you po for watching. God bless us all po, and to God be the glory always. Amen.